My top 5 pop alternative albums on vinyl records. Surprise, surprise! May nag-iisang OPM artist na nakasama sa aking top sa pop alternative albums. Walang iba kundi Represent from Mahalima, Our Bias, Ken. So guys, abangan nyo kung nasa pang ilang pwesto ang ating bias na si Philip dito sa ating top 5 favorite pop alternative albums. At sasabihin ko kung bakit. Bakit nga ba? Welcome back to our YouTube channel, Music World Music. Andito naman tayo sa portion natin dito sa ating YouTube channel na record unboxing. So mag-unboxing tayo guys. Actually, i-reveal natin yung top 5 pop alternative albums, mga talagang nag-ingay sa buong mundo. Kung sino-sino sila, alamin natin. So, simulan na natin. Iraranking natin ito simula sa last yung pang-5 and then yung pinaka yung number 1, top 1. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, yung number 1 yung pinaka-top. Ito mga i-reveal natin ngayong albums guys. Ever since ito yung mga pinapakinggan ko at paborito kong pop alternative albums. May mga memories na nagdaan na nakadikit dito sa mga albums na to. Decades. Kumbaga guys, nakakabit na yan sa nakaraan mo. At bawat mapapakinggan mo, isa man sa mga awiting napapaloob dyan sa mga album na paborito mo nung nakaraan. May maaalala at maaalala ka. Kung anumang dekada yan, kakambal yan guys ng ating mga pinagdaanan. Kaya ang musika, napaka-importante. Papaalala sa iyo kung saan ka nagmula, kung ano mga napagdaanan mo sa buhay. So naniniwala ko guys na ang musika ay karugtong ng ating mga buhay. Yan guys, kaya importante ang music. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin music, mayroon pa rin lumalabas ng mga musika, at mayroon pa rin gumagawa. Hindi gaya ng mga gamit, pag hindi na uso, wala na. Pero ang music, panghabang buhay, hanggang may tao dito sa ating mundo, mayroong musika. Ang lalim guys ang ating mga nasabi. So, simulan na natin. Ang ating nasa pang-5 pwesto guys ay The Calling. So guys, ang memories ko dito guys nung college days ko. So sobrang sikat na sikat ito guys. And lahat ng singles sa album na to, kahit hindi ka mahilig sa mga alternative music, magugustuhan mo talaga. Especially that time, uso pa yung mga FM station sa radio, di ba? Nako po, maghapon parati yung maririnig yung mga singles ng The Calling. Sobrang galing nila guys. As in, sobrang gaganda ng mga song nila. Kaya nagtataka nga ako guys kung bakit hindi na sila nag-release ng album. I think nakapag-release sila ng 2 studio albums kung hindi ako nagkakamali. So kasama dito guys yung mga iconic song nila na Wherever You Will Go and Adrian. Sobrang ganda ng mga ito guys. So kung hindi nyo pakilala guys ang The Calling, pwede nyo siya guys i-research guys, especially dito sa YouTube. Sobrang ganda ng mga song. And ito guys ay limited edition, colored vinyl pressed. And mayroon tong 12 tracks. Yan. May bonus track guys na Wherever You Will Go live. Di ba? Ganda. Isa sa mga paborito ko guys dito yung Could It Be Any Harder and yung Adrian. Kasi given na yung yung Wherever You Will Go. Kasi talaga ba naman yung kantang yan? Ewan ko na lang during that time yung mga hindi nakakakilala sa kantang yan. Talagang sobrang successful ng single na yan. So yun guys, ito yung ating pang-5 na talagang namayagpag. And para sa akin guys, isa to sa mga iconic albums ng early 2000. Diba? The Calling. The next one, sa ika-4 na pwesto ay Avril Lavigne. Again guys, shout out sa aking friend na nag-inspired sa akin sa mga rock album, alternative, pop alternative, punk rock album. Kababata ko guys. Yung mga matatagal ko ng subscriber guys, alam nila kung sino tinutukoy ko. Yung friend ko si Gina. Yan. Marami-rami din siyang kasama sa mga videos ko before dito sa ating YouTube channel. Siya guys yung nag-inspired sa akin sa mga alternative music.
And isa to si Avril Lavigne sa mga introduce sa akin. During that time, amin ko hindi talaga ako mahilig sa mga rock alternative album. Pero nung na-inspired ako ng aking friend guys, nung teenage days natin. So yun, doon na nagsimula yung mga pagbibili ko ng mga alternative albums, di ba? Mamaya isa-isahin natin yung mga naaalala kong mga paborito kong wala sa top 5 na alternative artist. Kasi ang i-reveal natin ngayon guys, yung talagang pinaka sa mga paborito kong album na pop alternative. Siguro naman guys, itong debut album ni Avril Lavigne, alam na alam nyo guys yung mga singles dito na talagang hindi nyo maidi-deny na talagang wow, talaga nag-iwan ng marka. Actually siya guys, may pagkaano siya, hindi lang siya alternative rock, funk rock. Yun si Avril Lavigne. May pagka-similarity siya guys sa Blink-182, Simple Plan. So parang ganun yung tunugan ni Avril Lavigne na may konting Alanis Morissette, mga ganong datingan guys. So syempre yung debut album na to, talagang ito yung nagdala kay Avril Lavigne kung sino siya ngayon sa pagiging icon. Grabe itong album na to. Wala pa noon guys, uso yung mga social media, pero batindi talaga yung inabot na kasikatan ng album na to, promise. And dito lang naman guys yung mga kanta niyang Losing Grip. Oh my god, first track pa lang guys dito. Pakinggan niyo yung track na yun guys, yung Losing Grip. Wow, complicated, di ba? Number 2, yung Complicated, yung grabe yan. Sobrang ganda din yan, and talagang yung mga kabataan during that time, talagang wow. Walang ibang pinapakinggan at nire-request sa mga radio guys. Ito mga kantang ito. And Skater Boy, di ba? Ayaw ko nung kumanta kasi nung isang araw nag-video kami lang, halos wala na akong boses. So, yan, Skater Boy, wow. And single din niya yan sa album na to. And yung I'm With You, wow. Pura ako wow. Kasi talaga naman, di ba? And Unwanted, Tomorrow, Anything But Ordinary, Things I'll Never Say, My World. Ito guys ay nagkaroon siya ng world tour na ang title ay My World. So, Nobody's Fool, Too Much to Ask, Naked. So yung mga nasa first part ng album, grabe, titindi talaga. Especially yung Losing Grip. Ang ganda ng ano niya, yung dating ng ano niya, yung mga instruments and basta, pakinggan nyo na lang guys. I-discover nyo guys sa YouTube guys, yung Losing Grip. Galing. And then ito guys ay limited edition. Ito yung kauna-unang labas kasi during the time hindi pa uso yung mga plaka, di ba, vinyl records ng early 2000. Nagkaroon ng comeback ang mga LP, ang mga vinyl records ng 2008. So ito ay release ng 2002. Release itong debut album na to. So wala pa talaga during that time na nilalabas ng mga plaka. Sa CD lang to, sa cassette tape. So ngayon, nire-issue to guys sa plaka noong 2017. So yun, kung hindi ako nagkakamali. And grab ka agad ako kasi syempre nga yung mga song dito guys ay nagpapaalala sa akin ng mga kabataan ko ng college days din. So yan. And grabe guys, walang tapos sa album na to, promise. Kaya kung ako sa inyo, kahit CD guys, kumuha kayo ng copy nito or sa Spotify, iTunes, di ba? Ganda. Yung 13 track sa album na to, walang tapon, promise. So ito pala guys ay white vinyl pressed. So puti yung plaka nito. 2 LP set hanggang side D. So yun guys, Avril Lavigne debut album, Let Go. So ang ating pantatlo guys, ito guys ay new artist and sariling atin. Walang iba, galing sa ating mahalima. Represent from SB19. Ang aking bias guys, ang ating bias na si Ken.
Ito guys, actually, paano ko ba i-describe? Para sa akin guys, hindi ito yung full, kumbaga, official studio album niya. Kasi minix-mix dito guys yung ibang single eh. Ewan ko, hindi masyadong, ewan kung ano ba ang strategy ng record company ni Ken, ni Philip. Kasi, kung nag-focus lang sana doon sa Complex, dapat sana hindi na sinama yung mga Kanako, and then yung Fake Faces, di ba? Dapat sana maglalabas din lang naman ng plaka. Mas maganda sana kung binuo na lang yung nilabas na EP from Complex. Kasi yun, I think parang mayroon kasi yun guys, 6 na tracks. So at least gumawa pa sana ulit si Ken ng at least 5 tracks para mabuo yung Complex album. Para official studio album niya, debut album. So parang ang gulo lang ng setup nito. Hindi ko masyadong ma-identify kung anong tawag ba dito. Parang single siya guys, parang yun, EP. Hindi siya official studio album. Parang yung nauna niyang nilabas, yung alam niyo yung Bulan Palayo. So EP din yun. Hindi pa siya nakakalabas talaga ng official studio album. Yung matatawag niyang debut album. So, ang nailalabas ng parati ni Ken, EP. Ang SB19, I think parang may debut album na sila, yung Get in the Zone. Yun ang official debut album nila. And then, sumunod sa Get in the Zone na yun guys, lahat na EP. So, nag-iisa lang yung studio album nila, yung Get in the Zone. Debut album. Full album kasi yun guys eh. Kumbaga, I think parang may 8 tracks yung, or 10 tracks. I think more than 8 tracks yung nasa album na yun eh. So, I hope makapaglabas si Ken ng studio album talaga, yung full studio album. Wait. Yung nga palang itong 7 Sins, ito nga pala guys yung studio albums niya. Ito nga pala yung guys yung studio album na tinatawag. Kasi ito guys, ito yung kauna-unahang full album na nailabas ni Ken, na release ng Japan. So, ito nga pala. So, ito yung kanyang debut album, 7 Sins. Pero hindi ginawa ng plaka. Or kahit CD formats or sa cassette format, wala. So, yun. So, nagsisilbing debut album ni Ken, itong 7 Sins. Kasi yung mga Complex and yung Palayo, lahat yung EP. So, hindi siya official album talaga. So, ito guys, sobrang ganda ng plakang ito guys. Grabe. And kaya ko siya nailagay guys sa pangatlong posisyon. Kasi andito yung mga paborito ko talagang grabe. Lalo na yung mic test, di ba? Pop siya guys, pero alternative. Kasi itong album na to guys, mix siya guys ng may pop siya, and then rock, and isa pa dito sa mga magagandang track guys, yung Rockstar. And isa sa mga favorite ko guys din yung Stray Dogs and Criminal, isa pa yan. Saka yung Drink Smoke. Wow. So may dalawa dito isinaba guys na hindi kasama sa Complex EP. Yun ang Kanako and Fake Faces. So maganda din sila. And pero yung buong track sa Complex talagang walang tapon. Lahat yun the best. Especially yung pinaka favorite ko talaga dito guys, yung Mic Test. Promise. Yun talaga, pakinggan nyo guys. So ito guys ay EP album ni Ken from SB19, Philip. And looking forward na gawa ng plaka itong 7 Sins kasi ang ganda din. And pag nilabas yan, mga fans ni Ken magkakagulo yan kasi ito yung kanyang debut album, itong 7 Sins. So importante ito sa mga fans. So I hope talaga maglabas ang Warner Music ng plaka or any physical formats para at least naman maging happy naman yung mga avid fans, di ba? Kagaya ko,
isa akong collector. So, importante yung mga physical album para sa akin. So, yun guys. Pangatlo kong pwesto guys ay si Ken from SB19. Yan. Complex EP album. Bali guys, a clear vinyl press ito. And, limited lang siya, limited edition. I think parang available pa siya. Grab your own copies guys habang mayroon pa. And ang aking runner-up, pangalawa, sa aking pinakapaboritong pop alternative album guys ay si... Napakaganda nito guys, hindi lang yung boses. Natalie Imbruglia. Yan. I hope correct yung pagka-pronounce ko ng last name niya. Grabe. Ito ding debut album na to. Wow. Wala akong masabi kundi wow. Iconic. Lalo nung college days ko din. So, yun. Ay, hindi pala guys. Naalala ko guys, ito nga pala high school days ko. So, yun. Sorry. Nung inintroduce ito sa akin ng friend ko guys, sa cassette tape. So, naalala ko nung 1997, high school ako. Diba? Ang gaganda ng mga singles na nilabas sa album na to. Left of the Middle. So, ito guys ay hindi ito guys limited edition kasi ito ay standard black vinyl pressed. So, mayroon itong nilabas yung color guys ng plaka is blue. Yun ang limited edition. I think parang available din yun. Pero, para sa akin, okay na to. Kasi nung pinatugtog ko to guys, ang ganda ng quality. So, para sa akin, enough na yung color black. Pero yung mga wala pa nito guys, mas mainam. Kunin nyo guys yung colored LP para mas, kumbaga, bukod sa may dating, mas ano yun guys, pag na-sold out na yung mga yon, sila na yung mas mahirap hanapin compare sa mga kagaya itong standard black LP guys. Mas mahirap hanapin yung mga ganun, yung mga limited edition colored vinyl press. Kaya kung ako sa inyo, habang available pa yung colored nito, colored edition, bumili na kayo guys. Kasi pag na-sold out yun guys, mahirap na ma-reissue or ma-repressed ang ganung klaseng edition kumpara dito sa black LP. So, yun lang guys. So, ito guys, sobrang ganda. Andito guys yung mga paborito ko guys. Sobra. Smoke. Isa na yan. And then, Torn. Saka yung Intuition. Saka guys, yung Wishing I Was There. Ang ganda niyan. Kaya, kung wala pa kayo nito guys, try nyo nang kumuha ng copy para dagdag sa collection nyo at hindi kayo magsisisi pag pinatugtog nyo ang gaganda ng mga song. Kaya nga ito ay nailagay ko sa pangalawang position guys kasi nga lahat ng tracks dito guys paborito ko. Pero syempre may nangingibabaw talaga para sa akin dito guys. Syempre yung Wishing I Was There sa kayong Torn. Talagang paborito ko guys. Check nyo guys sa YouTube kung hindi nyo pa alam yung kantang yan. From Natalie Imbruglia. So guys, yung ating finale, pinaka sa lahat. Para sa akin siya yung Queen of Alternative Pop Music. Walang iba ay kundi si... At ito pa guys ay ang kanyang debut album. Siya ay si... Alanis Morissette. Wow. Siya lang naman guys na nagpataob sa favorite artist ko sa buong mundo na si Mariah Carey noong 1996. Record of the Year. Iba din. Grabe ito. Award-winning album. Sa grabe pa lang guys. Talagang may pinatunayan nito guys. Grabe. Nung prime ni Mariah, wala. Nailang paso si Mariah sa Grammy. Dahil sa album na to. And lahat din ng mga songs sa album na to, talagang wow. Wow, 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 wow. At siya din guys ay same ni Mariah, songwriter.
Lahat ng song sa album na to siya ang gumawa. Yun. Pa-correct niya lang guys kung may naaalala kayo na hindi niya ginawa sa album na to. Except guys sa mga remix songs niya guys, lahat ng mga nilalabas niyang kanta guys siya ang gumagawa. Songwriter ito guys sa Alanis. Super genius talaga. Kagaya nung mga remake lang naman niya yung like naalala ko yung King of Pain, mga ganun. 'Di ba? Mga kanta yun I think parang ni Sting from The Police. And balikan natin tong album na to. Yung track 1 guys, All I Really Want, wow, You Gotta Know, Perfect, Hand in My Pocket, Right Through You, Forgiven. Tapos sa side 2 naman guys, You Learn, wow, Head Over Feet, wow, Mary Jane, wow, Ironic, OMG, Not the Doctor, Wake Up. Siya guys yung nag-iisang queen of pop alternative. So yun guys, actually guys, ito guys ay nagkaroon ng edisyon. Naglabas ang Record Store Day ng ganito. Yan. Ito guys ay mga demo ng album na to. Nilabas ng Record Store. So, Record Store Day. Ito guys ay limited edition. And mayroon siya guys 10 tracks. Nakalagay dito guys, limited edition. Ayan, limited edition. So, yan yung back. Yan. So yan guys, ang aking number 1, the Queen of Alternative Music, Alanis Morissette, sa ating top 5 pop alternative albums. So yun lang guys, next time gagawa ulit tayo ng mga parang maganda naman na R&B albums or hip-hop albums or pop albums or rock album, diba? Syempre, andyan syempre hindi mawala dyan guys, Nirvana, Metallica, mga ganon. Ito kasi guys ay may mix siya ng pop alternative music. Sino pa yung mga ibang pop alternative guys na hindi nakasali sa ating top 5 na mga magagaling? Syempre, hindi mawawala si Jewel, Paula Cole, Sheryl Crow. Diba? Si Sheryl Crow kasi may pagka-mix siya ng country music. And sino pa ba? Creed. Especially guys, nung early 2000, sobrang nauso guys yung mga ganyan, mga alternative music. Sobrang hit na hit yan nung early 2000. Pag-boom talaga ng genre niyan. Si Alanis talaga nagdala. So yun, ang dami ng sumunod. Kagaya lumabas na ngayon sila Jewel, diba? And iba-iba pang alternative artist nung panahon na yon. And ngayon, nauuso na yung mga K-pop na mga ganun, mga boy bands. Pero nung early 2000 guys, usong-uso yung mga ganitong tugtugan, mga pop alternative albums talaga. Talagang mabenta noon, ng mga time na yon, mga yung era ngayon guys, early 2000 hanggang hanggang 2005. Late 90s nag-start yan guys. So, yun guys, next time gawa ulit tayo ng mga pinaka sa mga iba-ibang genre. And pero guys, ako guys, aminin ko sa inyo guys, yung pinaka-paborito kong genre talaga is pop. Pangalawa na lang yung mga R&B, soul R&B, mga ganun. Siyempre si Mariah, part ng R&B. So, pero nagsimula si Mariah sa pop, diba? And after ng Daydream, yun, iba na yung genre niya. Kaya natutunan ko na lang i-embrace yung bagong tunog na bagong kinabibilangan ni Mariah. Yun ang R&B.
Mga sikat na mga artist sa ganyan guys, si Mary J. Blige, diba, mga R&B artist before, Aaliyah, even Destiny's Child, diba, Usher, diba, R. Kelly, diba, ang daming mga galing na R&B. Pero ngayon guys, syempre nag-focus tayo dito sa ating mga alternative albums na sila Natalie, Alanis, Philip, Avril Lavigne, and syempre The Calling. So yun lang guys, thank you for watching. Abang-abang na lang guys sa ating mga gagawin pang video dito sa ating YouTube channel. So kung nagustuhan nyo guys yung ating video ngayon, pa-like na lang and then pa-subscribe na din guys and pa-share na din. Thank you for watching guys. Always be kind. God bless us guys.